Mobile barangay outpost na nasa dulo ng pedestrian lane? Malaking abala raw yan sa ilang tumatawid sa bahagi ng Aguinaldo Highway sa Cavite. Kaya idinulog sa inyong Kapuso Action Man. Sa unang tingin, tila walang problema sa pinwestuhan ng mobile barangay outpost na ito sa isang bahagi ng Aguinaldo Highway sa Dasmariñas, Cavite. Pero sa sumbong, sa inyong Kapuso Action Man, laking abala pala ito para sa mga tumatawid. Palibasa'y halos okupado na nito ang kabilang dulo ng pedestrian lane. Nasa gilid yung mga tao eh. Dapat nandun sila sa gutter. Dapat po talaga tanggalin natin. Para hindi pa nakakabala sa mga tumatawid. Taong 2018 na ilagay ang outpost sa lugar, kamakailan naman na i-turn over ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas ang outpost sa Barangay Sampaloc 1. Pero sa kalit na makatulong, sagaba lang daw ito. Since hindi naman siya usually ginagamit or hindi naman siya talaga ginagamit, I think na minsan, or masasabi ko rin na parang nakakaabala din po siya since pag maraming tumatawid, ganun, nakakaagaw siya ng space wherein pa pwede siya magamit ng mga tao. Hindi nakalusot sa aming lente ang napakalit na espasyong dinaraanan ng mga pedestrian. May naispatan pa kaming mga tumatawid na nagpapatintero na sa sikip ng daang dulot ng outpost. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas at agad nilang inassess ang lugar para maaksyonan ng reklamo. I-move po natin ang mobile outpost sa Barangay Sampaloc 1 upang hindi makasabagabal. Sa ngayon ay naialis na sa lugar ang inireklamong mobile barangay outpost. Labis namang nagpapasalamat ang mga pedestrian. Mission accomplished tayo mga kapuso para sa inyong mga subok. Ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo pang abuso o katulian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Inilabas na ng PNP ang opisyal na datos ng mga nasabat na shabu sa Alitagtag sa Batangas. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, pagkatapos ng inventaryo, lumabas na 1.4 tons ang opisyal na timbang ng mga nasabat na droga. Nilinaw rin nilang mula sa inisyal na 13.3 billion pesos, napagalamang nasa 9.6 billion pesos ang halaga ng mga ito. Patuloy pa ang investigasyon ng PNP kung saan galing ang mga droga na tiyak daw ay hindi rito sa Pilipinas. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos, nasampahan na ng patong-patong na kaso ang driver ng van kung saan isinakay ang mga shabu, nakakulong na ito sa Batangas Provincial Police Office. We made sure, if you're going to look at yung kahapon kung nandun kayo, yun ang ano namin ni Chief, na yung chain of custody talaga very strictly followed. We just want to make sure na yung kasong ito ay talaga airtight po ito. Nagkaroon ng grave abuse of discretion ang COMELEC sa pag-disqualify nito sa Smartmatic sa bidding para sa 2025 midterm elections ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Sabi po ng Korte, dinisqualify ng COMELEC ang Smartmatic bago pa man ito makahain ng bid. Hindi rin ito binanggit ang eligibility requirements mula sa Bids and Awards Committee. Gayunman, sabi po ng Korte, hindi ito sapat na dahilan para ipawalang bisa ang public bidding at award ng kontrata na napunta naman sa kumpanyang kapartner ng Miru Systems. Pwede na ring lumahok ang Smartmatic sa mga susunod na eleksyon ayon sa Korte Suprema, maliban na lang kung may maghahain ng disqualification laban sa kanila. Nakahanda naman ng COMELEC na harapin ang anumang reklamong posibleng ihain ng Smartmatic kung meron. Sabi naman ng Smartmatic, pagbabalik ito ng hustisya at nagpapaalala sa halaga ng due process. Malaking tulong sa mga mangingisdang Pilipino ang mga payaw na inilatag sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. May mga dating payaw sa Bajo de Masinloc pero pinutol umano ng mga Chino. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi!
Emilian nga ang isiniwalat ng ating nakausap na mga isda sa ating pagsama sa BIFAR at mga isdang sinubukan ang kanilang mga bagong bigay sa kanila ng mga fishing gears sa kanilang pangingisda dito sa Subic sa West Philippine Sea. Madaling araw pa lang naglalatag na ng ring net ang mga Pilipinong mangingisda sa paligid ng payaw na inilagay ng BIFAR sa West Philippine Sea sa bahagi ng Subic, Zambales. Sakay sila ng mga bagong 21-meter steel-hulled na barkong pangisda at mga fiberglass na bangka mula sa BIFAR. Matapos ang ilang oras, ito ang kanilang huli. Okay naman sir yung pangingisda. Kaya lang nga po sir yung payaw na napuntahan natin, hindi masyado marami ang laman. Malaking tulong pa rin daw lalo't hindi na sila makapangisda sa loob ng Baho de Masinloc. Meron ding payaw sa labas ng bahura pero pinutulo umano ng mga Chinese. Ilang araw matapos putulin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilatag ng China sa entrada ng Baho noong nakaraang taon. Ano yung nalamang Chinese? Yun po yung report ng mga mangingisda namin doon sa Scarborough. Babalik tayo at ilalagay natin ito. Kailan lang nang matagumpay hindi nakapaglatag ng 10 payaw ang BIFAR sa Recto Bank sa kabila ng mga radio challenge at pagpapagitna sa kanila ng 2 dambuhalang barko ng China Coast Guard. Itinanggi ng Pilipinas ang giit ng China na mapaminsala sa kapaligiran ng payaw. Mga floater o pampalutang na nilalagyan ng dahon ng nyog. Nagsisilbi ang silungan ng maliliit na isda na nakakainganyo sa mga malalaking isda. Stationary po ito, hindi ito gumagalaw. So hindi po ito sabihin nating posibleng makagalugad dun sa ilalim ng karagatan. Siguro kung may masasabi tayong nakakasira, yun yung pagsisira ng mga coral reef para lamang magligay ng mga structures illegally. Palalakasin na raw ng BIFAR ang kakayahan ng mga mangingisdang Pinoy, hindi lang para dumami ang kanilang huli, pero para hindi naman sila dehado sa mga dayuhang patuloy na nananamantala sa yamang dagat ng bansa. Papalawigin pa ng BIFAR ang payaw system at lalagyan ng tracker para madaling ma-monitor. Emil, kanina madaling araw ay nasa 200 kilo lamang yung nalambat yung mga mangingisda pero ito'y dahil 1 linggo pa lamang daw na nailalatag yung payaw. Pero ang kanilang huli ay may buyer na agad dito sa Subic kung kahit hindi na umabot dun sa traditional na bulungan na nagaganap alas 10 ng gabi dito sa market ng Subic. Meron na kagad buyer kung kahit nung pagbaba ay nahango na kagad ito ng kanilang mga buyers. Kaya pa man, tagumpay pa rin daw na maituturing itong pamimigay nga ng mga bagong fishing gears ng BIFAR dito sa mga mangingisda, kaya naman tuloy-tuloy pa raw ang proyektong ito at magbibigay pa sila ng mga panibagong mga bangka at maging mga steel-hulled na mga barkong pangisda. Hindi lamang dito sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, kundi sa iba pang mga fishing communities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan pa rin ang latest mula dito sa Subic. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Samantala, kapapasok lamang na balita, itinaas ang red alert sa Visayas Grid. Dahil diyan, maaaring magpatupad ng mga rotational brownout ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Iiral ang red alert hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Yellow alert naman mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. 2 power plant kasi ang nag-trip, kaya nabawasan ang supply ng kuryente. Iniimbestigahan ng sandatahang lakas ang umunoy dumaraming foreign students sa bansa. Sa Cagayan, ikinabahala ng 2 kongresista ang dami ng estudyanteng Chinese na mahigit 4,000 umano sa isang universidad pa lang. Ang tugon ng Kapitolyo at SHED sa pagtutok ni Oscar Oida. Nais pa imbestigahan sa Kamara ng 2 kongresista mula sa Cagayan Valley ang anilay pagdami ng mga Chinese students na nag-enroll sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa kanilang magkahiwalay na resolusyon, naghayag ng pagkabahala sina Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino Ino D. sa posibleng panganib sa pambansang seguridad at ekonomiya. Sa isang panayam sa DZWB, sinabi ni Lara na nakatanggap daw siya ng mga report mula sa kanyang constituents tungkol sa 4,600 Chinese na nag-aaral sa isang universidad. It's not a question po na against po tayo, mga foreign student. Ang iniisip lang natin, bakit all of a sudden, yung influx nga po ng mga Chinese student dito, at isang pinapangamba po ng bawat isa sa amin dito, considering na meron pong issue tayo ngayon sa bansang China. Nasa Cagayan ang 2 sa bagong EDCA sites bilang bahagi ng kasunduan sa Amerika. At isa rin ito sa mga lalawigang malapit sa Taiwan na may tensyon ngayon sa China.
Sa idinaos na forum ng Higher Education Institution sa Cagayan, itinanggi ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang sinabi ng mga kongresista at sinabing mahigit 400 lamang ang Chinese students doon. Ayon daw sa report na ibinigay sa kanya ng CHED Region 2. Hindi rin daw niya nakikitang banta ito sa national security ng bansa. I do not see any threat, but that is not for me to say because we have security agencies. As far as I know, there was never a mention of the threat of the Chinese students' presence here. Since I became ARPOC and now PPOC, head of our province. Sinabi ng kinatawan ng Commission on Higher Education sa lugar na dumaan daw sa maigpit na proseso at guidelines ang mga paaralan sa kanilang pagtanggap sa foreign students. This Joint Memorandum Order Number 1, Series of 2017. This is entitled Consolidated Implementing Guidelines on the Entry and Stay of Foreign Students in the Philippines pursuant to the Executive Order Number 285, Series of 2000. So it is embedded in these guidelines all the qualifications, eligibility of higher education institutions to become authorized to accept foreign students. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na napansin nga nila ang pagdami ng mga foreign students sa bansa. Nakita po natin na may bahagyang pagtaas talaga ng bilang ng mga estudyante, not just in Cagayan area but all over the Philippines after the pandemic. Marami po sa kanila ang itinuloy po ang kanilang pag-aaral dito sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, mga lehitimong estudyante daw ang mga ito base na rin sa kanilang mga endorsement mula sa kanilang paaralan at CHED. We receive reports naman po from the school. Every time they renew their visas, ang school po ang nagpapadala sa atin ng information whether the student is still continuing with dun sa kanyang pag-aaral or hindi na po or magwi-withdraw na po. Kapag magwi-withdraw na po ang estudyante, we downgrade the visa and we send the student back po pauwi sa kanila. Nagsasagawa naman daw ng beripikasyon ang AFP kaugnay nito. Pero sa ngayon, may mga sapat naman umanong security ang mga EDCA sites na matatagpuan sa loob ng mga Philippine military bases. We take all of these things seriously, so we are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ipinatitigil ng alkalde ng Maynila ang isinagawang clamping ng mga sasakyang nahuli sa Mabuhay Lane at major thoroughfare sa kanilang lungsod. Marami raw kasing nagrereklamo kaugnay sa hindi maayos na pagpapatupad nito. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Exclusive! Mapakotse, SUV, van at iba pang uri ng sasakyan, clamp ang inabot sa operasyon ng Manila Traffic and Parking Bureau kanina dahil iligal na nakaparada sa Mabuhay Lane at mga major thoroughfare. Maraming matigas ang ulo, maraming pasaway, no? Ayaw pumarada sa tama. Nasa Mabuhay Lane, na may residential dyan, na wala silang parking, tapos iiwan yung sasakyan doon. The whole day, minsan the whole night pa nga eh. Ang mga ito raw ang dahilan ng matinding trapiko sa mga kalsada. Kung naka-obstruction sila, tapos yung dadaan na sasakyan, katulad ng mga jeep, yung mga pamasahe, dapat tuloy-tuloy tayo doon. 900 pesos ang multa sa naklamp na sasakyan, mapamotorsiklo man o four-wheel vehicle. Mas mahal kapag sa impounding area na tutubusin. Puspusan din ang operasyon ng MTPB sa mga three-wheeled vehicles. Dito sa impounding area ng MTPB sa Central Market, idiniretso ang mga tricycle na ito, kabilang na riyan ang mga e-trek na nahuling dumaan kanina sa National Road. Kaya nagsisidatingan na rin dito ang mga may-ari at driver nito para tubusin ang mga nasabing tricycle. May nakikiusap. May hahatid lang po sana akong senior para sa punta siya ng Cubao. Bibili siyang ticket. Siyempre mainit para makasakay lang po siya. Pero merong ding nagalit at nakipagtalo, pero wala silang nagawa kundi magmulta. Huwag lang po kayong dadaan ng National Road. Hindi naman nasa loob nga kami ng karyede. Kulang pa ma'am, kalalabas ka lang eh. Wala, ganun. Babayaran yung hinirap, syempre. Hindi natin makukuha pag hindi tayo magbayad eh. Pauwi na ako, diyan ako nahuli sa Pedro Hill.
Magbabayad na lang tayo para wala na pong abala. Ayon sa mga tauhan ng MTPB, matagal na silang nagbabala na bawal dumaan sa mga national road. Bali, isang violation na lang po yung binibigay namin or sa mga hindi kaya maka-avail ng ganon. Pero yung pasaway po talagang binibigyan po namin ng leksyon. O yung pasaway yung tipo Talagang laging paulit-ulit na lang sa national road, lagi na lang nahuhuli. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Masaya po namin ibinabalita na muli po tayong nakapagsagawa ng medical mission sa Santa Marcela sa Apayao. Kabilang sa natulungan ng Kalusugan Caravan, ang isang amang kahit naapektuhan ng polio, tumutulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Dahil sa sakit na polio, naapektuhan ang paglalakad ni Robert. Minsan, sumasakit din ang kanyang mga binti. Pero ang karamdamang ito, hindi ininda ni Robert na matyagang itinataguyod ng pamilya sa paggagawa ng basket na yari sa seagrass. Mula noon hanggang ngayon, ganito na ang aking sitwasyon. Kami naghahanap buhay, ma'am, wala naman kaming makain. Sa kabila ng kanyang kondisyon, siya rin ang nagiging takbuhan ng kanyang mga kapitbahay na may edad na. Kaya kung may kailangan nila sila, ako ang tinatawag, bumili ng gamot, magpa-check up. Sa katunayan, nagboluntaryo pa si Robert na ihatid ang kanyang mga kapitbahay sa Kalusugan Caravan ng GMA Kapuso Foundation gamit ang kanyang tricycle. Nagpakonsulta na rin silang buong pamilya. RS is a 42-year-old male status post-polio syndrome. He has lower extremity weakness, but he's still able to ambulate. So ang ginawa natin, binigyan natin siyang pain reliever kasi hindi naman natin kayang palakasin na yung legs niya. Talagang mahina na. Ayoko din naman lagyan ng braces kasi mabigat din yun. Binigyan na rin natin ng vitamins at gamot para sa ubot sipon ang mga anak ni Robert. Dahil po sa pagtutulungan ng ating mga doktor, volunteers at sponsors, natugunan natin ang medikal na pangangailangan ng mahigit 2,000 residente sa Santa Marcela, sa Apayao. Nakakatuwang isipin na ang primary healthcare ay ipapamahagi natin, ibibigay natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa GMA kasi nakapunta kayo rito kahit liblib na lugar. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada. Mga kapuso, bilang bahagi ng aming Ngiting Kapuso Project ngayong summer, handog ng GMA Kapuso Foundation, libreng bunot ng ngipin at linis sa mga edad 16 to 60 years old. Paalala po, hindi na kailangan pumunta sa aming tanggapan para makapagpalista. Tumawag lamang sa mga numerong naka-flash sa inyong screen simula bukas April 18 hanggang April 23 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa malamig na snow sa Canada, David Licauco is bringing the heat sa kanyang upcoming projects. Mas confident na rin daw siya ang pambansang ginawa after ng kanilang Canada tour. Makichika kay Aubrey Carampel. Rose, ayan, binalak na ipasok sa summer. Back to regular programming na si pambansang Ginoo David Licauco na galing sa Sparkle Goes to Canada tour. Pakiramdam nga raw ni David, mas nadagdagan ang confidence niya as a performer. Malaking tulong daw kasi ang kapwa Sparkle Stars na nakasama niya sa show na sina Julian San Jose at River Cruz, Ruru Madrid at Bianca Umali at lalo na ang ka-love team na si Barbie Forteza. I'd like to think na it will get better. I think sa buhay naman, you just have to take the first step. And you learn along the way kung paano mo figure out how to become better on one thing. So I think with this, I like dancing and singing in front of people. Bitin nga raw ang kanyang Canada trip
dahil kinailangan niyang maunang umuwi para mag-taping ng Pulang Araw at asikasuhin din ang kanyang negosyo. Ngayon, dumalo naman siya sa media conference ng summer movie na GLU, kung saan makakasama rin niya si Ruru at ang GMA Afternoon Prime series na makiling stars, Derek Monasterio at TJ Marquez. Kasama rin sa movie si Miss Universe Philippines Top 10 finalist Michelle D. 2019 pa raw nila shoot ang pelikula sa La Union at finally ay ipalalabas na ito. Tungkol daw sa friendship, family, love and gender issues ang movie na tiyak na marami ang makakarelate. Sakto rin daw sa tag-init ang tila healthy competition ng cast pagdating sa pagpapaganda ng katawan. Naalala ko, gumigising kami ni David araw-araw, nagja-jog kami sa buong LU. Lahat naman kasi nung mga panahon na yun, talagang syempre gusto nilang mapakita yung best version of sarili nila. And makikita mo naman na nag-e-enjoy and natutuwa na nakaka-inspire kami sa isa't isa. Samantala, masaya naman sina Derek at TJ na patuloy na nakakatanggap ng magandang feedback at mataas na ratings ang Makiling. Nag-last taping day na raw sila kahapon at talagang magiging kaabang-abang daw ang kanilang finale. Nakakalungkot pero sobrang ganda nung mga mangyayari na nakaka-proud na mapanood ng mga tao. More than the show, more than the entertainment we bring to people, ano rin talaga na marami ako natutunang values. Yun yung pinaka-importante. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.